Tapon dito, tapon dun. Ginawang basurahan ang kasadang dinadaanan. Kabataan, kulang tayo sa disiplina pagdating sa pagmamahal at pag-iingat sa kapaligiran. Kabataan, hindi ka ba naawa sa iyong kapaligiran? Hahayaan mo lang ba makita ang basura pakalat-kalat lang, mabahong kapaligiran? Kailan ka gigising sa katotohanan? Kailan ka kikilos para sa ating inang kalikasan? Dalawamput-dalawa na ang kumpirmadong nasawi sa landslide sa Naga Inasang City. mananatili sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa Sabado ang bagyong Samata ang tambak na basurang naiipon sa mga pasyalan, pamilihan at gitna ng kalsada tuwing matatapos ang kahit anong Kaliwat kanan nating nakikita ang mga plastik na basura. Marami sa mga ito itinatapon sa mga ilog, sapa at iba pang daluyan ng tubig. Kaya narito ang maaari mong gawin para mapangalagaan ang natatanging kalikasan. Unang hakbang, pagbawas ng basura. Ang mabuting paraan ng pagbabawas ng basura ay ang pagtitipid. Gamitin natin ang likas na yaman sa matalinong paraan. Kung kayo gagamit ng tubig para maghilamos at paghugas, huwag kayo kalimutang patayin ang tubig pagtapos ito gamitin. Isara ang ilaw kung hindi ito ginagamit. Makakatulong ito sa pagbabawas ng konsumpsyon ng kuryente. Pangalawang hakbang, reuse or muling paggamit ng basura. Sa halip na itapon mo ang mga basura, maaari mong gamitin ito ulit upang makatulong sa kalikasan. Hindi mo ba naisip na ang mga plastic bag, paper bag at iba pa ay maaaring muling magamit sa pamamagitan ng pag-reuse ng mga ito? Mababawasan natin ang ating pagkonsumo ng bagong materyales at magiging mas responsable sa ating mga aksyon. Pangatlong hakbang, i-recycle o magresiklo. Huwag itapon ang mga bagay na maaari pang i-recycle. Gawin itong bagong produkto at tulungan natin sagipin ang ating kapaligiran. Ang pagre-recycle ng papel at plastic ay nakakatulong mabawasan ang basura at polusyon. Bilang kabataan, maaari tayong mag-organisa ng recycling drive sa ating universidad at komunidad at pagbabahagi ng kaalaman sa social media. Sa ganitong paraan, makakatulong tayong mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Marami ang posibleng maging sanhi ng pagkarumi ng ating kapaligiran at marami rin itong magiging epekto hindi lang sa ating kapaligiran kundi pati na rin sa ating kalusugan. Una sa lahat, ano nga ba ang mga posibleng sanhi? Isa na rito ang pagkakalat ng basura kung saan-saan. Ang posibleng epekto nito ay ang pagbaha sa ating kapaligiran dahil sa pagbara ng ating mga kanal at drainage system. Dahil rin dito ay posible tayong makakuha ng iba't ibang klaseng sakit tulad na lang ng ubo, sipon, lagnat at pangangati. Sa pagtatapon ng basura ay nangangailangan ng disiplina at pakikiisa ng bawat isa. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari natin mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan.